dumating na yung mga parts na matagal nating iniintay para ma-assemble itong si Blade 10 electric scooter. So ipapakita ko na sa inyo yung mga dumating nating mga parts. So ito na yung mga parts na dumating sa atin. So unang-una itong tire. So nag-order tayo nitong mas malapad na tire. So ito na siya, yung size niya is 90 by 55 by 6. Okay, so dalawa yan. And then ito rin, nag-order din tayo ng quad piston hydraulic brake. Ayan. And then of course yung acrylic board na i-install natin. And then sa side panel naman, nag-order tayo nitong pang Tiburon. And then itong side cover also pang Tiburon din. And then ito yung gagamitin nating RGB lights para dito sa acrylic board. So yung acrylic board is 13mm to. Yan, ganyan siya kakapal na i-install natin dito. At tatapos ko na rin i-modify itong si Blade 10 first generation. So ngayon guys, i-share ko na sa inyo yung full details na ginawa natin dito kaya Blade 10 first generations. Okay, so ito na pala ngayon si Blade 10 first generation. So ang laki ng pinagbago niya ngayon kumpara sa dati. So i-share ko na sa inyo yung full details na mga in-upgrade natin. Okay guys, so simulan natin dito sa TFT display. So dito guys, nag-change tayo ng controller ng Blade GT with TFT display. And then dito, gumamit din tayo ng NFC switch from Tiburon. So and then X300 na throttle. So ito yung kanyang lights. So makikita nyo guys, ayan, nilagyan din natin siya ng signal lights dito para na sa ganon, mas visible siya sa gabi. And then dito, yung headlight niya. So dito guys naman sa pinakang support light, makikita ninyo yung eagle eye. And then dito, nagpalit din tayo ng side strips. So kung makikita nyo guys, ang pinalit natin is pang Tiburon Fighter. And then dito sa pinakang side plastic, nagpalit din tayo ng pang Tiburon. So ayan guys, mas bagay na bagay siyang tingnan. And dito guys, sa pinakang hydraulic brake, so nag-add tayo ng quad piston na pang Tiburon na 7260R yung version na to. Papansin nyo guys, dito may nag-add din tayo ng axle cap. So ang binili natin guys is yung Spirit Beast na axle cap para mag-match dito sa kanyang motif na red color. And then dito guys, sa mga bolts, sa pinakang rotor disc, nilagyan din natin siya ng red para bumagay dito. Ito naman yung quad piston sa rear position ng electric scooter. And then dito, Spirit Beast axle cap. So ang purpose ng axle cap guys is protection yan. Just in case na mag-slide yung electric scooter. So hindi magagasgasan or hindi ganong matatamaan ng inyong electric scooter. So ito yung unang-unang tatama sa kanya, yung axle cap. So and then dito guys, nagpalit din tayo ng hydraulic suspension. So ang in-install natin dito ay EXA 291R coil suspension. So yung pounds niya guys is 1,500 pounds. And then yung size niya ay 165. And then dito naman guys sa front suspension, pinalitan din natin siya ng coil shock na EXA 291R na 1,500 pounds. So ang ganda ng rebound niya guys. So later on, i-share ko sa inyo yung reviews ng electric scooter na to. And then, ma-notice nyo guys, yung pinakang tire, nagpalit din tayo. So, nagpalit tayo ng mas wider na tire. So, yung tire na nito guys, pang tubeless to. So, kinonvert na lang natin siya. So, pwede naman siya sa hub ng split type. So, yung size niya guys is 90 by 55 by 6. And then, dito naman guys, sa pinakang likuran, kung mapapansin nyo, ito yung pinakang rear tire natin. So, maganda talaga siyang tingnan. Kung ikukumpara natin dito sa
stock version niya na 10x3. So mas wider to. At the same time, mas makapit to. Especially kapag tag-ulan, mas maganda siya and mas stable to kung ikukumpara natin doon sa stock version na tire ng Blade 10 electric scooter. And next upgrade na ginawa natin is itong acrylic board. So nagpagawa tayo ng 13mm yung kapal nito. And then ito guys with LED na rin. So sa gabi maganda siyang tingnan, mas maliwanag yung ilaw. At the same time yung design niya guys carbon. Ito kasi yung request sa atin ng kliyente. Carbon design and at the same time may letter siya ng Blade. And then dito sa likuran sa pinakang footrest ay GT naman yung nakasulat. And then dito guys nag-add na lang tayo ng CNC washer para mas bumagay sa kanyang motif na red and black color. Ito guys sa pinakang stand, so nagpalit na rin tayo ng bago na CNC stand. So transformer type siya, adjustable yung height. So and then dito guys, kung makikita nyo naman sa handlebar, naka U-shape siya pero naka lean forward yung gusto ng ating kliyente. So ito yung in-install natin sa kanya. And then dito guys, kung mapapansin nyo, nagpalit din tayo ng rubber grips. So yung in-install natin dito ay Pro Palm na merong design ng red. So yan lang talaga yung request sa atin ng kliyente na gawing red and black yung kanyang electric scooter. And then dito naman sa clamp, nag-add din tayo ng red color na clamp na brand is Wake. Ito naman guys, kung makikita ninyo, nag-install tayo sa kanyang Wildman bag na mga switches para dito sa kanyang ilaw, sa headlight, sa front light. So yan. So gumamit tayo ng KCD4 light switch. Ayan. And then dito guys, hollow switch naman yung ginamit natin. So ito, yung purpose nito is para sa acrylic board. And then dito naman is para dito sa pinakang headlight niya. So ayan. And then dito guys, yung isa naman is para dito sa pinakang another headlight niya or support light. Yan. So yung purpose niya kung bakit gusto niya mas maliwanag kasi nga para mas yung visibility sa gabi. So yung supply niya guys is 12 volts lang. So andito lahat yon, yung connection. Apologize guys kung hindi ko na sa inyo napakita ng step by step kasi matagal na rin to. So kailangan ko magmadali para maibigay ko na sa aking kliyente. And then additional information pagdating sa upgrade. So yung pinalit natin na Tiburon na quad piston, so makikita nyo guys, meron siya ditong oil level indicator. So kung dito sa mineral oil, makikita nyo kung drain na ba yung oil. So ayan, maganda siya at maganda yung grip niya. Ayan o. And then dito guys, nag-add na lang tayo ng wild cable wrap para nang sa ganun mas malinis siyang tingnan. And then yung purpose kasi nito guys, protection din yan sa araw. Just in case na ma-park nyo sa arawan, so hindi kaagad masisira yung inyong mga wire. So, ito siya, napakalinis tingnan mga idol. Ayan. So far, yan lang muna yung mga in-upgrade natin dito kaya Blade 10 na first generation. So, ngayon guys, i-review naman natin siya. So, papakiramdaman natin yung performance or yung pagbabago kung bakit tayo nag-upgrade or nag-modify sa electric scooter na to. I-review muna natin yung ating mga in-upgrade dito kaya Blade 10 na first generation. So, by the way guys, sa TFT display, makikita nyo lahat ng details na malalaman nyo about sa motor, front motor, rear motor, current, status, error. And then, ang kagandahan dito guys sa TFT display, nababago nyo yung settings ng ampere ng controller. So, mula 35, pwede nyo siyang gawin up to 40 ampere. So, mas lalakas yung kanyang torque power kapag sinet nyo siya sa pinakang maximum settings. I-share ko lang din sa inyo guys ang kagandahan ng sine wave controller. So sa sine wave kasi guys, mas matipid siya sa battery. At the same time, mas malakas yung kanyang power. So sa sine wave kasi, ang speed niya is nasa umpisa, nasa gitna at nasa dulo. So yun yung kanyang top speed. So mararamdaman nyo guys, habang tumatagal kayo, pabilis ng pabilis ang inyong electric scooter. So yun yung kagandahan sa sine wave na controller na in-install natin dito kay Blade 10 na first generation. Okay guys, so iset natin siya sa maximum settings na gear 5. So ayan, and then pakiramdamin natin yung kanyang torque power. Ayan oh. So kung mapapansin nyo guys, umaangat talaga yung harap at the same time kumakamot yung gulong. So yun yung maganda dito sa Blade GT na TFT display. Mas malakas yung kanyang torque power. Kung ikukumpara natin before sa first generation, mas maganda yung sine wave na controller. I-try natin siya sa top speed pero guys, bike lane lang to so hindi ko masasabi kung makukuha ko yung top speed pero i-try lang natin.
Okay na rin guys. So yung battery niya pala guys ay 67% lang. So hindi ko talaga siya mahahataw dito ng husto. At the same time wala rin siyang damper, so medyo nag-aalinlangan akong ihataw. Guys, so pag-usapan naman natin ngayon itong ating in-install na quad piston hydraulic brake, kung okay nga ba yung kanyang kapit kapag medyo mabilis yung inyong electric scooter. So ayun guys, oh, konting press nyo lang, talagang mararamdaman nyo yung grip. At the same time, iba yung grip niya guys, hindi siya yung bigla. So kumbaga yung pagtigil ng electric scooter, mas secure siya kung ikukumpara natin sa dual piston lang. So mas highly recommended ko talaga itong quad piston para sa safe na pagra-rides. At the same time, mas comfortable siyang gamitin kung ikukumpara natin sa mga dual piston lang. And then dito naman guys sa pinakang suspension na in-install natin na EXA 291R na 1,500 pounds, ramdam na ramdam ko talaga yung lambot ng kanyang suspension. Talagang mas komportable akong gamitin kasi nagre-rebound talaga siya ng maganda. Pagdating naman sa tire na in-install natin na mas wider, so mas stable siya sa top speed. At the same time guys, mas makapit. Okay, so yan lamang muna yung mai-share ko sa inyo sa reviews and then sa mga modifications and upgrade na ginawa natin dito kaya Blade 10 na first generation. So again, maraming salamat po sa mga patuloy na sumusuporta sa ating YouTube channel. At the same time sa mga nagtitiwala at sa mga nagre-recommend para sa modifications at sa pag-aayos ng electric scooter. So maraming salamat po sa inyo.